Grabe, lalim na nito. Malalim na nito. May katapusan ba to? Sa matagal ng panahon, ginalugad at hinukay natin ang bawat sulok ng mundo para sa ginto. Simbolo ng yaman at karangyaan. Nakatago ito sa mga bato, putik at sa ilalim ng kalupaan. Para ma-claim na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas. Pero totoo nga ba ang bulong-bulungan? Kaya nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan. Na ang mga Pilipino mayaman sa ginto. Kung gaano tayo kayaman noon, ganun pa rin tayo kayaman ngayon. Sa likod ng putik, nagtatago ang kinang. Uy, may swerte tayo ngayon. Hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para lang makamit ang pangako nitong yaman? Dito sa bayan ng Paracales sa Camarines Norte, hindi maikakailang mayaman ang kanilang karagatan, kagubatan at mga kapatagan. Pero ang tunay na taglay nitong yaman, nagkukubli sa kaila-ilaliman. Dito na tayo ngayon sa loob ng Binahang Bayan at ang ating pupuntahan ngayon yung mining site ng samahan ng mga minero ng Barangay Kasalugan. Malawak at malalim ang deposito ng ginto sa Paracale. At para makuha ito, kinakailangang pumanaog sa mga shaft o hukay na gaya nito. May flashlight? Meron na. Line natin kasi nasira po yung 3-phase namin kagabi. Parang kinakabahan si Gretchen, ano? Hindi ako kinakabahan na ngayon. Ito po mabilis po dito sa parting ito. Dito po medyo mabagal. Tandaan natin yung pangalan nito. Opo, sure po yan, matibay po yan. Kaya nakakabuli natin. Kuya ka muna. Upo ka muna, upo. Dito ka muna mga. Upo ako? Dito ka. Wait lang. Huwag kang bibitaw sa lupit, ma'am. Dalo kami po daw. Ma'am. Dito lang po humarap. Dito lang po humarap. Tulong naman, ma'am. Dito lang po humarap. 60 metro o kasing lalim ng gusaling may 17 palapag ang shaft na ito. Ba't ang bilis? Habang bumababa, papaliit din ng papaliit ang sumisilip na liwanag. Grabe, lalim na nito. Madilim, masikip, malamig. Hindi ako tumitingin eh. Mahirap ding tumingala dahil sa tuloy-tuloy na pagpatak ng tubig. Umuulan na, parang umuulan na. Parang walang katapusan ang pagbaba sa amin ng kalong. Grabe oh, lalim oh. Ang puro kahoy. Teka, malayo na ako sa ano ha. Aray. Makalipas ang halos 3 minuto, Parang walang katapusan. narating namin ang unang palapag ng mga tunnel. Hindi ako tumingin sa taas, hindi rin ako tumingin sa baba. Talagang nakatingin lang ako diretso para hindi ako matakot. Tapos, kung mapansin mo, matibay naman yung kahoy. Kailangan hindi ka masyadong gumagalaw. Dire-diretso. Parang walang katapusan. Buti na lang, hindi siya sobrang claustrophobic. Kasi claustrophobic ako eh. Meron pa akong espasyo na stretch ko pa yung arms ko na nakakagalaw pa ako. Tsaka marami namang ilaw. Medyo baha-baha, ano? Ang lalim ng tunnel na ito, lagpas na sa water table ng lupa. Kaya naman hindi matigil ang pag-ulan ng groundwater sa loob. Oh, bakit bigla may tubig? Abot tuhod na rin ang tubig na humalo na sa mga latak ng bato, bakal at kahoy. Yung tubig na ito, galing to saan? Groundwater? Groundwater po yan, ma'am. Genset ang nagpapadaloy sa ngayon ng kuryente para mailawan ng mga butas at gumana ang kompresor ng hangin. Kung nagtataka kayo kung saan galing yung hangin dito, yan, itong mga blue na yan, yan yung nagsusupply mula sa taas.
Papunta rito. So, lahat ng section ng minahan dito may ganyan. Buti na lang may hangin. Hangin, no? Sa isang tubo, dumadaloy ang hangin. Sa isang tubo, hinihigop naman ang tubig. Pati ang linya ng komunikasyon, dito rin dumadaan. Hello, alive, alive. Alive ako, alive. Masakit din sa ulo dahil sa pagbabago sa pressure at sa amoy ng minahan. Parang amoy panis na kahoy. Red, nag-iiba na yung amoy dito. Sabi nila dahil yan sa natuyong bato, dahil sa kahoy, sa tubig, yung mixture, no, lahat. 8 taon na mula nang simulang hukayin ang mga tunnel na ito. Matitibay itong kahoy, ito pang-reinforce, ano? Kita mo, ito yung mga kahoy, oh, na ginagamit nila para maging safe dito. Hindi bumagsak. Ang main shaft ng minahan na ito, sumasanga sa 3 pang maliliit at makikitid na daanan. Ayun, meron pa doon, may daanan pa, oh. Nas dito. Woo! Doon kanina sa, baba ng main shaft, malaki-laki yung pinasukan natin. Pero dahil nga, lumalayo na tayo mula doon, paliit na ng paliit yung dinadaanan. Ito, nakayuko na kami. Kaya, kinakailangan ng gumapang. Oh, ayan, oh. Sabi nila, pag tinuloy-tuloy natin itong daan na to, mararating na natin yung site kung saan sila nagmimina ng ore. So, yung gold ore nandun na kasi nga, syempre, natapos na nila itong area na to. Gaano kalayo pa yung para mapunta doon sa site na may ore? Mga estimating, ma'am, ay mga 50 meters. 50 meters? Oo, bago po makarating doon sa pinaka-kinukunan na. Isa si Gabriel sa mga player ng minahan. Mahuwa na po kami sa site. Player ang tawag nila sa bawat isa dahil may share sa makukuhang ginto. Mahirap ang daan. Kasi slanting. Ang karamihan sa mga player gaya ni Gabriel, taga-tiktik ng mga batong may ugat ng ginto o ang tinatawag nilang bita o gold ore. Asan ang mga tropa natin? Nasa ilalim po. Ang iba, nagsisilbing bantay at operator sa mga lagusan at sinisiguro ang kaligtasan ng lahat. Pagka kung may hihingin po sila, napunta pa po sa buhay. Ikaw yun, ikaw in charge doon. Ito po ang aking kasama. 24 oras ang shifting ng mga minero sa tunnel na ito. Ito po yung pinaglalagyan namin ng bato. Dahil sa hirap din ng pag-ahon at lusong sa mga tunnel, dito na rin nagpapahinga ang iba. Tumatagal kayo dito isang araw? Opo. Kain, dito na. Opo. Ligo, dito na. Dito na rin po. Ha? Opo. Tulog, dito na rin? Dito na rin po. May duyan naman. May duyan! Hanip! Ano po namin dito, lingguhan po. Bayad? Sa mga magkano sa isang linggo? Sila po na 2K. 2,000? Ito po sila, kumakain. Ito po yung destino. Pasa-pasahan na lang din ng pagkain. Ang kanin, galing pa sa mga cooker na nagluluto sa itaas, na siyang may share din sa kikitain. Ito po yung kinukunan namin ng ore. Umaabot sa lalim na 80 meters o mahigit 20 palapag na gusali ang nararating ng mga nagmimina rito. Parang mga dagang sumusuot-suot sa bawat sulok, makahanap lang ng mumunting kinang. Ganyan po kahirap ang trabaho namin dito. Pero okay lang. Talagang nangyayari daw yung tunay na buhay. Positive. Habang palalim ng palalim ang minahan, panipis ng panipis din ang hangin. Hindi nila alintana ang hirap at panganib sa ngalan ng makukuhang ginto sa ilalim. Medyo po napapagod dyan pero talagang laban lang.
sa pamilya! Oo naman. Eto na! Ayan na! Ito na yung ore natin na may ginto. Ang dami! Ang mga nakukuhang bita, iniaakyat sa shaft para maproseso. Wala ng large-scale mining operator sa Paracale. Pero pagkakabod o pagmimina pa rin ang pangunahing kabuhayan ng mga tao rito. Mas mabilis at mas malaki raw kasi ang kikitain sa tinatawag na Artisanal and Small-Scale Gold Mining o ASGM. 80% ng population dito sa Paracale. Ang pangunahing livelihood ay small-scale mining. And marami sa miners natin ay nabibilang sa mahirap na komunidad. At yung kawalan ng alternative livelihood, yung isa sa mga tumutulak sa kanila para pumasok at manatili sa ganitong klaseng trabaho kahit na delikado. Para kay Mark, ang financier ng shaft na ito, iba yung tapang at lakas ng loob din ang kinakailangan sa pagtaya sa small-scale mining. May buwan na puro lugi. Nung unang sabak namin dyan, ma'am, sa Babalon dyan, parang taon bago kami kumita kasi puro out. Kasi re-rehab namin yung lugar, aayusin, hahanapin yung vein, hahanapin yung bitang maganda. Kumbaga, malaki din, ma'am, kasi ang gastos sa Babalon eh. Paabutin ka ng milyon bago kumita. Tapos pag hindi ka kinita, talo mo na yun. Ano pinakamalaking kinita ninyo? Diyan, ma'am. Kumita dyan, ma'am, yung mga tawang ko na lang. Mga tauhan, ma'am, namin, umabot sila ng noon, nung kagandahan. Oo. Kasi ngayon, medyo mahina. Nung kagandahan, umabot sila ng 40, 50. 1,000? Oo, every 4 days. 50,000 every 4 days? Wow! Noon pa man kilala na ang Paracale dahil sa masiglang kalakalan ng ginto. Nang dumating ang mga Kastila rito noong 1571, nakita nila ang paghuhukay ng mga kanal ng mga residente. Kaya binansagan nila itong Paracali o nangangahulugang canal digger. Ayon sa alamat, may isang golden bull o toro na nagngangalang Ginto na gumagala sa mga kabundukan dito. Kumikinang daw ito sa ilalim ng sikat ng araw. At kapag nagagalit, ay bumubuga ng apoy na kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na bato. Nang tangkain daw hulihin ito ng isang mandirigma para iregalo sa kanyang mapapangasawa, humukay ng malalim na butas para maging patibong. Nahulog dito si Ginto, saka pinaulanan ng pana. Sa galit ng sugatang toro, bumuga raw ito ng apoy na nagpaguho sa mga bato kaya tuluyan itong nabaon sa hukay. Pinaniniwalaang ang umagos na dugo ng ginintuang toro ay ang mga gintong natatagpuan ngayon sa bawat sulok ng Paracale. Ayon pa sa kwento, sa ilalim daw ng sibahang ito, nabaon ang golden toro. Itinayo ito ng mga Kastila noong 1611 para sa patron nitong Nuestra Señora de Candelaria de Paracale, na kilala ring Inay Candy ng mga taga rito. Ayon sa kwento, gamit ang ginintuang espada, itinaboy ni Inay Candy ang mga piratang tinangkang alipinin ang bayan at kamkamin ang mga ginto ng Paracale. Ang mga kwentong ito, patunay lang sa malalim na koneksyon ng ginto sa kasaysayan, pananampalataya at kabuhayan ng mga taga-Paracale. Kaya rin hindi na nakapagtatakang marami ang naeenganyong magtibag ng ginto kung saan-saan. Kabilang din kasi ang Camarines Norte, partikular na ang bayan ng Paracale, sa 10 lugar sa Pilipinas na may malalaking gold deposits. Noong 2023 lamang, nasa 31,000 kilong ginto ang namina sa Pilipinas. 70% rito ang nagmula sa small-scale mining. Sa 81 probinsya sa Pilipinas, nasa 4 na po ang may small-scale mining operation. Pero kahit small-scale,
Ipinagbabawal ng batas ang basta-bastang paghuhukay at pagmimina kung saan-saan. Sa ilalim ng RA 7076 o ang People's Small Scale Mining Act, itinatakda ang isang lugar kung saan magsasamang magmimina ang mga small-scale miner. Sa pag-declare ng minahang bayan, dumadaan yan ng maraming proseso. Inaaral yung lupa, inaaral yung lugar, tinitingnan kung viable talaga yung para sa small-scale mining operations, at may mga safety measures din na tinitingnan. So, importante yun na meron kang minahang bayan. Kasi kung dineclare yan ng government at ng LGU, specifically yung PMRB or Provincial Mining Regulatory Board, ibig sabihin pasa sa standards for small-scale mining. Nagpapatupad din ng sistema sa ilalim ng minahang bayan para maiwasan ang pagbubutas sa kung saan-saan lamang. Kabilang ang mining site ng samahan ng mga minero ng Barangay Kasalugan sa 5 ektaryang minahang bayan ng Paracale. Noong kasi, balon lang kami ng balon. Dati kasi pag balon namin dito, pwede 1 dipa lang balon. So noon, mabilis lang maubos sa balon, tapos magulo. Ngayon kasi, may asosasyon na, may sistema na 30 meters, 25 meters ang pinakamalapit. Yun nga lang, dito sa Paracale, iisa pa lamang yung minahang bayan at karamihan ay wala pa ring lisensya dahil sa tagal ng proseso. Mga bagay na mahirap nang isipin sa gitna ng kumakalam na tiyan. Tingnan mo yung tubig dito. Murky brown. Dito sa tabi ng sapa sa Barangay Kasalugan, matatagpuan ang mumunting tahanan ni Nanay Pilar at Jenny. Hi! Hello po! Good morning! Ngayong umaga, naghahanda ang buong pamilya na pumasok sa trabahong nasa kanilang bakuran lamang. Sinantol, ang ulam namin. 59 na taong gulang na si Nanay Pilar. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa sa sakit sa baga, siya na ang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Pinapakitaan ko lang yung pamilya ko ng malakas ang loob ko para ganun din sila, hindi sila yung manghina. Pag nanghina ka sa panahon ngayon, ay walang mangyayari sa buhay mo. Ang kanyang anak na si Jenny, maaga ring nabiyuda. Natabunan ho yun sa pagkakamali. Bagong mga ako dyan nung ay matabunan. Last slide. Kahit inagaw na ng pagmimina ang buhay ng kanilang mga asawa, sa pagmimina pa rin sila umaasa ng kanilang hanap buhay. Araw-araw po ba kayo nakakakuha ng ginto? Araw-araw. Araw-araw, meron naman, sigurado. Laging mayroon at kaso nga lang, maliit. Dahil yan Dala-dala ang pala at tila platong pansalan ng ginto. Sumama ako kina Nanay Pilar at Jenny para magpabirik o gold panning. Kahit kakaunti lang ang nakukuhang ginto sa pagpapabirik kumpara sa mga nagmimina sa mga tunnel, sinatsaga pa rin nila ito. Yan o, mga balunan pa yan. Maraming balon sa paligid, malakas ang tunog ng ball mill, at umaasa ang pamilya Barrios sa mga latak ng ginto na umaagos papunta sa sapa. Nanay, 60 na eh. Siya pang malakas sa amin. Sanay na ang mag-ina. Mahigit 4 na dekada nang ginagawa ni Nanay Pilar ang pagbibirik. Ito na rin ang kinagistang buhay ng anak niyang si Jenny. Nagpapasalamat ako'y may nanay na masipag. Masipag siya sa aming mag-asikaso, mag-alaga. Ito nga at kahit na wala na akong asawa, na yun pa rin siya nakaagapay pa rin sa aming mag-iina. Ano po nangyari sa paa nyo? May sugat nga yan. 2 linggo rin ako niya nagdamdam. Bakit po? Nag-ano siya, yung una nagkasugat dito sa unahan. So naglumpat naman dito. Dahil po yan dito? Siguro sa masyado kasi minsan maduweng tubig. May naapakan kayo? Baka.
Ang panganay ni Jenny na si Jo Marie, tumutulong naman sa pagpapala. Minsan ito panganay kong anak. Yan, madalas kong kasama sa kabudan pag walang bambawon. Lakad siya, naglakad siya ng 2 araw. Sa susunod, nakakaawa din naman na. Lakad na, gutom pa. Diba? Kahit gusto mong pumasok ng estudyante mo, iisipin mo naman. Eh kung panghihinain, ano rin naman ang papasok sa utak. Kaya umabsing ka muna, kakabot tayo mag-ina. Dahil mabigat ang ginto, naiiwan ito sa pabirik pagkatapos ng dahan-dahan at masusing pagtanggal ng iba pang bato. Para maglinaw ba yung lupa niya, makutik siya. Ganyan-ganyan din siya. Sa bawat ikot ng pabirik, umaasa kang masilayan ang kinang ng ginto. Ay, hindi ba sumasakit yung likod mo ang number 1? Masakit ang likod. Para pala kayo nagsasaka rin, ano? Mahirap din pala. Masakit sa likod at kinakailangan ang mahabang pasensya. Pero kailangang tiisin dahil nakasalalay sa mamimina naming ginto ang panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Ayan o, pinong-pino baga o. Yan, yung madidilaw na yan o. Ayan o. Tila pulbos lang ng ginto ang aming nakuha. Hindi pa ito sasapat para pambili ng gamot ng anak ni Nanay Pilar. Siyempre napatla at wala naman yan. Ano to? Isa sa isang araw to? Kalakalahati lang dito. At malakas yan ay. Malakas ang dosage. Kalakalahati lang ito? Kalakalahati lang. Medyo marang matipid ito. Hindi gaya dito. Pag nagro-robot-robot naman, yan naman ang pinapainom. Ipinanganak na may autism ang panganay na anak ni Nanay Pilar na si JR. Nagkaroon ng depression yung pag-iisip niya. Dati pa. Ayun, nagkaroon siya ng konting problema. Yung sa salita, minsan nakakatawa siya ng kadiskusyon. Pangarap ko sa pamilya ko ay yung wag lang magkakasakit at yung nakakaraos lang ng pang-araw-araw ay ayos na sa akin. Nakaaral lang yung mga apo ko. Wala na akong masasabi pang iba. Hindi na ako naghahangad tulad ng sa iba na ganun-ganun at wala naman tayong kakayahan. Ganun-ganun, ganito na lang ang buhay. Mahirap magpangarap ng mataas tapos wala naman. Wala. Meron? Meron? Pero pagkatapos ng ilang minuto, mukhang naka-jackpot si Jenny. Ayan. Ayan. May nakuha tayo ginto? Ayan. Ang galing! Pabuenas. Dahil hindi sumapat ang timbang ng namina nila kahapon para mabenta, isinama na rin nila ito sa lalagyan. Para mapaghiwalay ang ginto at putik, nilalagyan nila ito ng asoge o mercury. Habang iniikot ang putik, unti-unting kumakapit sa mercury ang malabuhanging mga butil ng ginto. Ito, ayan. Ito na, mga nagbuo-buo. Yan yung mga ginto na nagtikit-tikit na. Nasa mercury. So, kaya puti na siya. Pero peligroso sa kalusugan at kapaligiran ang paggamit ng asoge. Ayan na yun. Marami din dito na miners na yung pagmimina, minana pa nila. So sinusunod lang nila kung ano yung nakagawian na proseso ng pagmimina. Nag-raise kami ng awareness about the negative health impacts of mercury. Kasi magugulat ka, marami sa kanila hindi pa rin alam kung ano ba talaga yung health impacts ng mercury. So si amalgam ay basically mixture of mercury and gold na solid but malambot siya. And niluto yun, susunugin, papainitan para matunaw si mercury, then makuha mo na si gold. Pero of course, sa proseso ng pagluluto nun, si mercury ay nare-release sa environment, nagiging mercury vapor, bumababa ulit sa lupa. And through bacterial process, nata-turn siya into methyl mercury. Actually, yung methyl mercury yung mas toxic form ng mercury. And that's the form na pumapasok sa ating food chain. Ayun na, tapos na. Pero sa kabila ng mga panawagan, mas matunog ang sikmurang kumakalam. Kapalit ng ginto, marami pa rin ang nagsusugal ng kanilang buhay.
Sinong mag-aakala na sa gitna ng palayang ito, nagmimina ng ginto ang pamilya Mansilla. Halos 4 na dekada na ang nagmimina si Tatay Benjamin. Bilang bosero o sumisisid sa hukay gamit ang kompresor, isang paa niya kaagad ang nasa hukay. Sa compressor mining, nagagawang sumisid ng 1 oras o mahigit dahil sa hangin mula sa kompresor. Madilim, walang maaaninag sa ilalim. Kaya animoy nakapikit habang kumakapa at nagpapala ng mga bato sa ilalim. 3 dipa ang lalim ng butas na ito. May mga tinatawag na drive o sanga-sangang lagusan din ito sa ilalim. Walang kahoy na nakasuporta sa mga lagusang ito. Ang tubig na maaaring ikalunod ni Benjamin ang siya ring inaasahan para maiwasang gumuho ang lupa. Ang lubid na ito ang tanging nagsisilbing suporta niya. Isang maling galaw, pwede siyang maaksidente. Ito yung hinahanap natin. Parang naglalakad sa dagat, buhangin mula sa ilalim ng lupa. Ito palang itsura ng lupa sa ilalim. May ginto rin to. Dayara ang tawag dyan. Ha, ano? Dayara. Dayara? Habang nasa ilalim si Tatay Benjamin, si Nanay Nora naman ang toka sa paglilinis ng mga nahukay na lupa para masala at maisalang sa pabirik. Tulad ng kanilang mga magulang, maaga ring namulat sa kinang ng ginto sina Alvin at Jeric. Kung tutuusin, dapat nasa kolehiyo na si Alvin ngayon. Pero dahil kapos sa pera, napilitan siyang tumigil. Bakit talagang pursigido ka na mag-aaral? Para po sa magulang ko, para po matulungan sila. Ano bang gusto mo maging? Maging engineer. Sa pamamagitan ng ALS o Alternative Learning System, umaasa si Alvin na makatapos ng grade 12 sa darating na pasukan. Jeric, gano'ng katagal si tatay sa ilalim? Mga 2 po. Isa lang po minsan, 1 oras. 2 oras? Minsan po. Talaga? Hindi na sa aakyat niyan? Pag mapabirik. Lakas ng katawan, ha? Si Jeric pangarap din maging engineer. Dapat grade 12 na rin, pero ilang beses ding tumigil. Nagtatrabaho po kapag walang baon po. Minsan, sa isang linggo po, 2 araw lang na-absent at pag walang pera. Pagkatapos ng halos 1 oras, galing ah! Ito na, Tay! Pag nagtingting siyang 2 tingting, Ayun. mabaltaw siya. Para ako nakahinga ng maluwag. Ang galing nyo, Tay. Ang galing nyo. Ang galing. umahon na si Tatay Benjamin. Okay lang kayo? Kamusta? Ano nararamdaman niyo po nakikita niyo yung tatay niyo sumisisid? Takot po. Baka mapahamak sa ilalim. Meron dyan mang tubig, Kinakabahan at delikado po yung ilalim eh. Baka babagsak. Kung mayroon ibang trabaho. Para po mapahinga rin po si Papa sa pagluluso. Batid nilang maaaring buhay ang maging kapalit ng pagbubusero ni tatay. Yung tauhan ng kapatid niya, ganun din. Natabunan. Hinukay na lang daw yun. Para makuha yung patay. Dami po nangyayari dito sa ganyan na hanap buhay. Kayo mga anak, ayaw ko magtapos kayo. Ayaw ko ng ganyan. Sabi ko nga dito, kung mayroon lang tayong ibang na hanap buhay, tumigil ka na dyan. Wala naman, ma'am. Kaya tiis sa ganyan. Naginto, ma.
pinagtatlaw mo, ma'am. Ayan na. Ay! May mas maganda! Yan ang ginto. Ano yan? Yan, yung galing sa ilalim. Galing! Ba yung kulay, no? Talagang mas ano siya, gold siya. Pag nakakita kayo ng ginto, anong iniisip niyo? Makabili ng sarap na ulam. Mas makinang at mas dekalidad ang nakukuhang ginto sa compressor mining. Kaya naman kumpara sa pagbibirik sa sapa, ay mas malaki ang maaaring kitain. Pinakamalaking nakuha ninyo na halaga sa ganito? Kano? Wala pa, ma'am. 2 libo, gano'n. Sa isang araw yon. Ay, yung ginto, oh. Sa 1,600 pesos na maaaring kitain sa ginto, 400 pesos lamang ang napupunta sa bosero tulad ni Benjamin. Bagay na hindi naman niya maaaring ireklamo dahil ang lupa hindi sa kanya at ang kagamitan hiram lang din. Hindi naman tayo makapagloob kung anong kosa nung ibayad ng may-ari, yung namimili. Yun lang. Ganun lang? Hindi kayo makapag-ano? Hindi kami. Pag halimbawa, tanong kami, ba't ganito kinabukasan, hindi ka napapapasukin. Pag tinanong ninyo, bakit ganun lang yung porsyento nyo? Ganito ang presyo, ganito ano. Sila mismo ang nanluluo. Kaya yung mismo yung namimili, ang umiingkam, hindi kami. Panalangin niya na sa bawat paglusong, balang araw, sila rin ay makakaahon. Hindi ba kayo natatakot na isang araw, wala na kayong mamina dyan? Maubos na. Nakakatakot din siyempre dahil paano na yung hanap buhay. Saan ka nakukuha ng pang-araw-araw na pambiling pagkain na? Yun lang naman ang hanap buhay dito. Dito tayo sa timbangan. Matimbang kami. Meron pa siya mga burak sa ilalim. 5 palay o katumbas ng 1/8 ng 1 gramo ang timbang ng gintong nakuha nila Pilar at Jenny sa loob ng 2 araw. 425. At dahil 3,400 ang presyo ng 1 gramo ng ginto ngayon, 425 pesos ang kinita ni Pilar at Jenny sa loob ng 2 araw. Sarap naman magkapira talaga. Ano pong ipambibili nyo dyan? Ibibili po ng bigas. Ano to? Corn dip? Ano ba yung kape? Kasamahan mo ako ng sabon, tulutipid. Bilis mawala ng pera, no? Magkano na lang po natira doon sa 425? 200 na lang po. Mabili pa akong isda. 200, 15, 16, 17, 18, 19. 219 pesos na lamang. Hindi yan permanente. May beses na isang araw akong hindi kikita. Papasok na, halimbawa pumasok sila kahapon. Ngayon, magkakabod kami ngayon. Ay sa kinabukasan pa para managdagan. Ay yun ang unahin, siyempre doon yung pambiling bigas. Unang-una, bili kang ulam. O itong bunso ko pa. Nabili kang gat. Kinabukasan gabi pa lang iniisip ko, ano, kulang na kulang itong tumbangan ng 2 kong anak. Tama lang kami sa budget. Hindi ka pwedeng mag-ipon kung ang income mo lang halagang 50 pesos o 100. Ito marahil ang kabalintunaan sa Paracale. Marami sa mga buwis buhay na humuhukay ng simbolo ng yaman at karangyaan, lugmok pa rin sa kahirapan. Bakit sa tingin po ninyo, kasi palaisipan nga ng mga tao, dito nagmimina ng ginto sa Paracale, pero marami pa rin ng hindi makaahon sa hirap. Kasi nga, yung sinasabing management, doon sila kapos, kulang sa training. Parang one day millionaire, parang ganun ang karamihan. Dati, pero ngayon yung iba, namumulat na, natututo na. So yung iba nakakapag-aral na, kaya na-upgrade na ngayon. Kasi para sa kanila, immediate na yung kanilang pangangailangan. Sabihin nila, hindi namin kaya maghintay na tuturuan nyo kami kung paano yung environmentally sustainable na paraan. Kasi ngayon na kami nagugutom. Ang problema hindi tinuturo
but the resources are finite. Hindi siya forever and ever. Kung sila lang ang magdidesisyon, talagang ganito at ganito ang mangyayari. So kinakailangan makipag-partner sa local government units. Paano sila maa-assist sa pansamantala sa kanilang mga pangangailangan habang tinuturuan sila ng mas sustainable na pamamaraan ng pagmimina at pati na rin iba pang sources of alternative livelihood. Sa buong mundo, nasa ika-25 pwesto ang Pilipinas pagdating sa gold production. Kaya hindi nakapagtatakang marami sa atin ang naniniwalang makaka-jackpot tayo sa ginto. Ganun din yung nagpipiga. Financier si Margie ng isang small-scale mining operation sa Paracale. Ito na ang nagtaguyod sa kanilang pamilya at nakapagpatapos ng pag-aaral sa kanilang magkakapatid. Katunayan, ang hotel na ito katas ng ginto. Dumating lang yung time kasi dito noon, way back 2011 to 2016, mga ganyan, 2014, na talagang parang na-bless ang bayan ng Paracale na maraming gold na nakukuha. At kumbaga, isa kami doon sa nagkaroon ng biyaya. Bukod sa hotel, may tindahan at iba pang negosyong naipundan na rin sina Margie. Marami naman katulad namin na nagkaroon din ng magandang income sa pagmimina. Siguro na ilalagay lang talaga doon sa tama. Wow, bigat nga. Sa pamimili at pagbebenta rin ng ginto, nakahanap ng asenso si Shirley. Namimili po ako ng gold. Bumibenta sila sa akin ng ginto, tapos binibili ko siya, depende sa percentage ng gold. Halimbawa, kagaya ngayon, sinasabi na 75% ito, naglalaro siya ng per grams ay 3,300. Binibili ko siya ng 3,200. So, bawat grams, may 100 pesos na. Ito naman, medyo mataas to kasi ang kuha ko ay 3,400 per grams. Mabibenta ko siya ng mga 3,800. Mas malaki. Mas maganda kasi, mas malaki. Malaking kita. Instant na pagyaman. Kaya tayo naiengganyo sa paghahanap ng ginto. Pero iba ang pagkahumaling nating mga Pilipino dito. Muchos de oros, mayaman sa ginto, ang according to Pagkepeta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. Minsan nang umabot sa Kongreso ang kwento kung saan ang Pilipinas daw ang tunay na lokasyon ng Lost City of Ophir. Ito raw ang binabanggit sa Biblia bilang Land of Gold na pinanggalingan ng ginto ni Haring Solomon. Noong eleksyon naman, lalong kumalat ang kwento ng Taliano Gold. Bago pa raw dumating ang Kastila, bahagi raw tayo ng malawak at napakayamang kaharian ng Maharlika sa ilalim ng Haring Tajean Taliano. Matapos ang World War II, biniyayaan daw ng pamilya Taliano ng halos 200,000 metric tons ng ginto ang isang abogadong nagngangalang Ferdinand Edralin Marcos para sa kanyang legal services. Kaya nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan. At kung saan-saan daw nanggaling, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kaming wala yung father ko sa nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa tuneto nila ang sinasabi nila. Hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Si Taliano ay hindi naman tunay na tao. Sa katunayan, before Taliano, ang pinakauna pang version dyan, mga treasure ni Limahong. Yan yung panahon ng Kastila. Si Limahong ay isang Chinese pirate na lumulusob sa Pilipinas during Spanish colonial times, pero nataboy sila sa Manila. At ang kwento, umatras sa Pangasinan at iniwan doon ang kanilang mga kayamanan. So noong panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, ang kwento ay hanapin natin ang kayamanan, ang ginto ni Limahong. Pagkatapos naman ng World War II, ang hinahanap na ay ang ginto mula sa Yamashita Treasure. Pero the same ang thread ng story. Matatandaan din natin nitong Mayo, mahigit 1,000 ang pumila sa labas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para angkinin ang yaman ng taong bayan, ang mga gintong tinatago raw ng BSP. Para ma-claim na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas, na nais kong iparating sa tambay ng Pilipino
na panahon na itong pakinabangan dahil which is fully matured na ang kayamanan. Ito ang love affair o sabi nila, obsession nating mga Pilipino sa ginto. Katotohanan man o pawang katang isip lamang, pare-pareho ang tema ng mga kwento. Ang gintong nakatagot na kabaon, naghihintay lang na mahanap. Pero sa totoo lang, hindi pantasya na mayaman talaga ang Pilipinas sa ginto. Higit 1,000 piraso ng ginto ang matatagpuan dito sa Ayala Museum. Koleksyon na nagpapakita ng matingkad na sibilisasyon ng ating mga ninuno bago pa man dumating mga Kastila. Mula 10th hanggang 13th century, sinusuot nila ang mga gintong ito bilang simbolo ng kanilang katayuan sa lipunan, mula kapanganakan hanggang kamatayan. Mas maraming ginto, mas mataas ang estado. Kasi parang marami tayong nakalimutan na sa ating nakalipas dahil sa pagdating ng mga Kastila at mga Amerikano, yung itinuturo nila sa atin ay hindi tayo sibilisado bago sila dumating. Kaya napaka-importante na makita natin kung ano yung talagang kultura natin bago dumating yung mga Kastila at yung mga Kano. Galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang ginto sa koleksyong ito. Ngunit ang pinakatanyag ay ang Surigao Treasure na unang nahanap ng heavy machinery operator na si Edilberto Morales sa isang landfill sa Surigao del Sur. Napasa kamay ang bahagi ng koleksyon ng mga kolektor gaya ng pamilya Locsin at ang ilan naman napunta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, nadala na rin dito ang pre-colonial gold collection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 38 piraso ng ginto na kung ipinagsama sa mga nandirito sa Ayala Museum ay binubuo ang tinatawag na Surigao Treasure. Tila 2 kambal na muling pinagtagpo. Ito mga sinaunang alahas na isinuot ng ating mga ninuno, 24 karat gold, ang pinakamataas na uri ng ginto. Yung sacred thread, ang tawag natin sacred thread or upavita. It's a torso ornament na napakabigat, 4 kilos. It's solid gold. Gold siya sa loob, gold siya sa labas. Kahit hindi mo makikita, gold siya lahat. But in terms of aesthetics and iconography, siguro ang sasabihin ko, ang pipiliin ko na pinaka-importante rin ay yung kinari. Yung half-human, na napakaganda niya, napaka-exquisite. Tapos kita mo yung kanyang mukha, kamukha natin siya. Ayon sa tagapagtala ni Ferdinand Magellan na si Antonio Pigafetta, namangha sila sa nakita nila sa kanilang pagdaong sa Pilipinas. May mga gintong singlaki ng itlog kahit sa mababaw na bahagi ng isla. Ito marahil ang inspirasyon sa awiting pambatang Pen Pen de Sarapen, ginto't pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Ibang natagpuan nila dito. Nabalitaan na nila na ang mga Ibaloy at Kankanaey sa Benguet ay nagmimina ng ginto. Nabalita nila na sa south of Manila, na ngayon ay tinatawag nating Mindoro, ay Mina de Oro, isang lugar na pinagmiminahan ng ginto. So medyo nag-shift ang atensyon ng mga Kastila, naghahanap na rin sila ng precious metals. Sa mga ilustrasyon ng 16th century manuscript na Boxer Codex, makikita kung paano pinapalumutian ng ginto ang kasuotan ng ating mga ninuno. Mula sa mga may dugong bughaw na Tagalog at Bisaya hanggang sa mga mandirigmang Ibanag. What does the gold say about how they live? Well, number 1, we had a big supply of gold. Number 2, we had expertise. We had a stratified society and advanced enough to have a special population that could focus on artistic endeavors. But the fact that there was already advanced technology means we had the resources, we had the organization, we had the social structure. Sa paglingon sa ating kasaysayan, mapagtatanto nating mayaman tayo higit pa sa ginto. Dahil ang pagkadalubhasa natin sa paglinang nito nananatiling buhay hanggang ngayon.
Pagkatapos ng pagmimina ng ginto, dito yan dinadala sa jewelry capital of the Philippines sa May Kawayan, Bulacan. Dinadala nga dito yung purong ginto kung saan ginagawa itong alahas. Nagsimula noong 1950s, lumago ang industriya ng pag-aalahas sa May Kawayan, Bulacan. Sa ngayon, higit 1,000 ang pagawaan dito sa syudad at isa na rito ang MJM. Ito natin ngayon, 111.60 grams. Times 4,500 is equal to 502,200 pesos. So, 500,000 na po yan. Yung hawak-hawak ko kanina, this is worth 500,000 pesos. Madalas yung nagpupunta po rito na nagbebenta ng ginto is from what areas in the Philippines? Baguio, Camarines Norte, Diwalwal, in Mindanao. So, bibili na nila yung gold, dadalhin dito sa May Kawayan. Wala naman daw problema sa local supply ng ginto. Mas nagkakatalo sa demand. Kahit anong gusto ng client na design, mabibigay natin. Kasi may mga clients kasi na sobrang lawak ang imahinasyon nila. No, yung tipong kahit anong design, ultimo yung fingerprint nila gusto nakalagay dyan. Yung picture nila nakalagay Kaya din. nyo gawin Kaya yan? din naman po. Wow! Pag binigyan ka na isang design, pag-aaralan din po yun. Kung paano diskarte, paano umpisan, paano bubuin, ganun. Basta yung mga handmade. Hindi ka mukha nung casting. Pag buo na, wala na, iisipin. Kinisin na lang. Eh pagka mga handmade, pag-iisipan pa rin paano buuin. Pagka po medyo talagang maraming gawa, may kita po kami hanggang 8,000, ganyan. Ganun. Pagka matumal, mga magkano? Mababa. Hanggang 4, ganyan, mga 4,000. Mababa na yun. Sa isang linggo. 1 week po, 1 week. Sa isang 1 week. 1 week. Pero kahit ano ang galing ng platero na pag-iiwanan sila ng ibang bansa. Siguro the government should see the side ng industry that we have the raw materials, we have the laborers, tulungan kami sa marketing. Tell the world that we have plenty of gold here. And our artisans are one of the best artisans in the world. We have very good plateros. So, bakit naglalag behind ang Pilipinas sa countries like Thailand, Singapore, Malaysia, and so on? Because of the tools, machineries, and equipments are not yet state of the art. Hindi naman mapapalitan ang pagiging malikhain ng ating mga local artisan. Gumanda na yung damit ko. Kanina plain lang siya. Pero nakaka-proud siyang suotin. Hindi dahil sa ginto ito. Nakaka-proud siya dahil alam ko galing sa Pilipinas at gawang Pilipinas ito. At ninuna natin, yan ang mga jewelry ng ninuno natin. This is repro of the antique jewelries. Siguro, nung unang panahon, pag may ganito, elite status. Dato. Kung gaano tayo kayaman noon, ganun pa rin tayo kayaman ngayon. Yung ating natural resources, yung mga gold resources natin, nandyan yan lahat. How do you harness the wealth? And then, but how do you spread it? Yun ang big challenge natin. Magpapatuloy at magpapatuloy yung interest ng mga Pilipino sa paghahanap ng ginto at ang ginto nagiging simbolo ng kanilang pagbabago ng kalagayan sa buhay. Gusto nating i-imbibe sa mga kabataan na dati ganito na tayo. Pero sa ngayon, dumadanas tayo sa maraming kahirapan, pero kakayanin natin kung tayo mismo ang magtatap sa mga resources na ito at gagawin ito sa isang sustainable na pamamaraan, pwede tayong magmina ng ginto ng para rin sa mga Pilipino. Kung
dati-rati ay walang tigil ang operasyon ng gold processing plant na ito kung saan talamak ang paggamit ng nakalalasong asogi o mercury, ngayon abandonado na ito. So dito sa kanilang small-scale mining operation, sinisikap ng SMBC na turuan ang mga minero na huwag nang gumamit ng mercury dahil masama nga yan sa kalusugan. Yung planta na pinapatayo at idodonate ng Planet Gold Philippines Project, undergoing pa siya ng testing. Okay. So sa ngayon, nagbebenta muna sila ng ore nila sa mga processing plant sa labas, pero once na operational na yung plant, ito turnover namin yung sa kanila, and yun na yung gagamitin nila. Bukod sa mercury-free ang processing plant na ito, mas mataas din ang makukuhang ginto mula sa mga bita o gold ore na ipoproseso rito. So, dalawang stages ito. Dito sa taas, ito yung mga equipment na ginagamit para ma-recover yung ginto through gravity lang. So, after ma-recover yung free gold, diretso siya dito sa baba. Dito na yung leaching namin, or kung saan na gumagamit ng chemical. Ginagamit dito ay cyanide and amino acid. Kasi si amino acid ay non-toxic kumpara sa cyanide. Meron tong tailings pond, so we make sure na hindi talaga makaka-affect yung ginagamit na chemical dito sa environment. Libreng magagamit ito ng mga small-scale mining operators sa Minahang Bayan. Pero layunin ng Artisanal Gold Council Philippines, maparami pa ang ganitong proyekto para magkaroon ng access ang mas marami pang small-scale miner. Kailangan talaga ng suporta sa gobyerno kasi talagang mas mahal makapagpatayo ng planta kaysa gumamit ka na lang ng mercury. Pero importante yon para maprotektahan yung kalusugan ng mga minero, kalusugan ng mga tao sa komunidad at pati ng sa environment. Pero ang pinangangambahan din ng mga taga-Paracale, hanggang kailan may ginto? Ang inisip nila, tuloy-tuloy na yung biyaya. Hindi mambaga ganun lagi. Na pwede kang kumita, pero dapat pasiguro ka pa din na paano pag nawala na yung source mo, paano pag nalugi na yung pabalon mo. Ito manager, pang mga pambata ito. Hindi po, pang high school po Pang yan. senior high ito. Senior. Ay, yung sa magulang ma'am, wala po. Sasabi ka, hindi ka Siguro na po yan, mag-aral. tapos naman na kayo. Hindi nga nakatapos. Hindi nga ma'am nakatapos. Ay, mabawi na lang po tayo. Nagbawi na lang kami sa mga bata. Dinadaan-daan lang sa biro at tawa, pero mahalaga ang araw na ito para kay na Tatay Benjamin at Nanay Nora. Pag kumikita ka na, magkano ang tinatabi mo? 200. Kailangan ko talaga pambili ng gamit. Bakit? At magpapasok ka na baga. Kailangan. O, kung wala, kung di ako mag-ipon, di wala. Paano makapag-aral? Mahalaga po makapagtapos ang mga anak. Kaysa walang pinag-aralan. Di ba ga? Makapagtrabaho bagang maayos kaysa hindi habang buhay nagkakabud. Kahit patuloy silang kumakapit sa ginto, batid din nilang hindi lahat ng yaman kumikinang. Pero kung ikaw ang tatanungin, Nay, gusto mo ba yung mga anak mo na magkabud pa? Ay, kung ako nararanasan ko ang hirap, siyempre ayaw ko na. Ang gusto ko kung sila ay makapag-aral, iba naman ang trabaho nila. Sana gayon. Dahil para sa akin, naranasan ko ang pagkabud ay talagang mahirap. Alaswertihan sa ganyan ay, kung minsan, talagang kahit anong pagsisikap ng pagkakabud mo at wala ka rin magagawa. Papasok ka na baga? Kaya nga sila pinapag-aral. At kung dumating yung panahon at wala naman akong ipamama ng kabuhayan, wala akong ipamama ng sasabihing mahalagang bagay sa kanila, magsumikap silang makapag-aral. Kung halimbawa, pinukulang sila ng budget, ay sabay-sabayan nila ng kaunting trabaho. Yun ang sabing nagsisikap. At yun ay walang makakatulong kundi sarili nila. Isang malaking sugal ang pagmimina kung saan buhay ang nakataya. Pero naiintindihan ko kung bakit ganoon kapursigido silang makuha ito. Kung bakit marami ang nahuhumaling dito. Dahil para sa taong walang-wala, ang posibilidad na makatuklas ng ginto ay mas madaling kapitan kaysa ang posibilidad na makahanap ng trabaho o kabuhayang mag-aahon sa kahirapan.
pakikipagsapalaran. Of course, ang word doon kapalaran, palad, ano? May kinalaman sa fortune, may kinalaman sa luck. Sumusuong ang mga Pilipino sa ganito para mabago. So susugal sila para lang mabago ang kanilang kalagayan. Ang ating pagkahumaling sa ginto at pagkapit sa mga pantasyang umiikot sa nakabaong yaman ay salamin lang ng ating buhay at nakaraan. Isinilang tayo sa lupang biniyayaan ng yaman, pero tila naipit sa paulit-ulit na sugal ng kapalaran. At umaasang balang araw, makakaahon din mula sa putikan. Mula rito sa Camarines Norte, ito po ang Gretchen Ho Reports. Thank you.